Bales Education 7 Quarter 2 Learning Competency 2A, natutukoy ang mga tungkulin sa pamilya na nararapat tuparin. Sagutin ang mga sumusunod. Ano-ano ang mga tungkulin mo sa iyong tahanan? Maging tapat sa iyong pagsagot. Ikalawa, ano-ano ang dapat na maging tungkulin, pananagutan o gampanin ng isang batang katulad mo sa iyong tahanan? Sa iyong notebook, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang dapat mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan? Ano ang dapat mong gawin upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng inyong pamilya? Ano ang dapat mong gawin upang matiyak na ang iyong nakababatang kapatid ay matututo at magiging mabuting tao? Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pag-aangat ng kalagayan ng buhay ng iyong pamilya? Ano ang dapat mong gawin upang pagtiwalaan ka ng iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya? At ano ang dapat mong gawin upang maiparamdam mo sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya ang iyong pagmamahal sa kanila? Bibigyan kita ng 10 minuto upang sagutin ang mga tanong. Ano ang dapat mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan? Tumulong sa mga gawaing bahay. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglilinis ng kwarto o sariling kwarto, pagliligpit ng pinaghigaan at pinagkainan, pagwawalis at pagpupunas ng sahig, paghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Maaari kasing makapang-akit ng ipis, langgam at daga ang mga ginamit na pinggan kung hindi mahuhugasan agad. Pag-aagiw at pagsisegregate ng basura. Ano ang dapat mong gawin upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng iyong pamilya? Gumalang at sumunod. Ano-ano ba ang mga tungkulin na makapagdudulot ng kaayusan sa ugnayan sa mga kasapi ng iyong pamilya na nagpapakita ng paggalang at pagsunod? Pagsunod sa mga alituntunin tulad ng limitasyon sa panonood sa TV, paggamit ng phone, curfew at iba pa. Pagsunod ng maagap sa ipinag-uutos. Ang isang batang magalang sa kanyang mga magulang ay agad na sumusunod sa ipinag-uutos. Pakikinig at pagsunod sa payo ng magulang. Ang mga magulang at iba pang nakatatanda ay marami ng karanasan. At dahil dito, marami na rin silang karunungan o wisdom sa iba't ibang bagay. Dapat nating pakinggan at sundin ang mga ito sapagkat marami sa mga ito ay kanilang personal na natutuhan mula sa kanilang mga sariling pagkakamali o pagkakamali ng ibang tao. At pagiging magalang at paggamit ng magigiliw na pananalita sa pakikipag-usap sa kanila tulad ng paggamit ng po at opo, pagsasabi ng excuse, at hindi pagsagot ng pabalang sa tuwing sila ay nagpapayo o nagpapaalala. Ano ang dapat mong gawin upang matiyak na ang iyong nakababatang kapatid ay matututo at magiging mabuting tao? Tulungan at gabayan ang nakababatang kapatid. Kailangan mong maging bahagi ng pag-unlad ng iyong mga nakababatang kapatid, lalo na sa mga panahon na ang mga magulang ay abala sa trabaho. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtulong sa nakababatang kapatid sa pag-aaral. Hindi dapat na lumaking mangmang ang iyong nakababatang kapatid upang mabuo ang kanyang pagkatao. Turuan ng kabutiang asal. Hindi lang dapat isip ang pinauunlad sa mga nakababatang kapatid, gayon din ang puso. At sawayin sila kung may nagagawang masama. Sa mga panahong wala ang magulang, ang mga nakatatandang kapatid ang dapat na magsilbing tagapagpatupad ng disiplina. Hindi mo sila dapat hayaang nakagagawa ng masama at hindi nadidisiplina tungkol dito sapagkat lalaki silang masamang tao kung ito ay magpapatuloy. Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pag-aangat ng kalagayan ng buhay ng iyong pamilya? Magtipid at maging masinop. Paano ang pagtitipid at pagiging masinop? Tipirin ang pera o baon. Huwag aaksayahin ang pera o baon sa pamamagitan ng pagbili ng mga hindi kinakailangang gamit. Iwasan ang lahat ng luho at bisyo. Ang pagkakaroon ng luho at bisyo ay magiging dahilan kung bakit hindi ka makakaipon o makakatipid. At dahil dito, hindi ka makakatulong sa pag-angat ng buhay ng iyong pamilya. I-off at i-unplug ang lahat ng appliance na hindi ginagamit sapagkat patuloy na kumukonsumo ng kuryente ang mga ito kung hindi mabubunot sa saksakan. Mag-impok upang sa panahon ng pangangailangan ikaw ay makakatulong.
At huwag mag-aksaya ng mga gamit sa paaralan, ng tubig at ng kuryente. Ang pagiging masinop sa mga ito ay magiging dahilan upang lumiit ang gastusin ng iyong pamilya. Ano ang dapat mong gawin upang pagtiwalaan ka ng iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya? Maging tapat at totoo. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pag-amin sa mga nagawang pagkakamali kahit na ito ay mahirap. Pagkakaroon ng tapat at bukas na komunikasyon. Ang isa sa mga paraan upang lumago ang pagtitiwala sa inyong tahanan ay ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon na umiikot sa katapatan. Ano ang dapat mong gawin upang maiparamdam mo sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya ang iyong pagmamahal sa kanila? Mahalin ang pamilya. Paano mo ipapamalas ang pagmamahal sa pamilya? Una, pag-aalaga at pagtulong sa kasapi ng pamilya na nangangailangan, lalo na ang mga may sakit. Ikalawa, ang pakikipagkasundo kung may hindi pagkakaunawaan ay isa rin sa paraan upang ipakita ang pagmamahal sa pamilya. At ikatlo, pagtatanggol sa karapatan ng mga kasapi ng pamilya tulad ng karapatan na magkaroon ng ligtas at mapayapang pamayanan, karapatang mag-aral at karapatan sa pribadong buhay. Ang mga tungkulin mo sa iyong pamilya na nararapat mong tuparin ay ang tumulong sa mga gawaing bahay, gumalang at sumunod sa mga magulang at nakatatanda, tulungan, alagaan at gabayan ang nakababatang kapatid, maging matipid at masinop, maging tapat at totoo, at mahalin ang pamilya. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutunan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!